Oo, pag na ano. Pag may leak na hangin. So yan o. Dito nagdilig yan mga boss. So, ayan o. Magpapalit tayo ngayon itong ECT housing. Ayan, so dito nakalagay yung engine coolant temperature sensor. Ito kasi nag-leak to. Ayan o. Mapapansin natin basag yung lagayan ng ano dyan. Dito nakalagay yung gasket. Ayan, pinaka-o-ring. So itong unit natin ay Mazda CX-7. So nakakita na tayo ng parts. So ito yung parts. Ayan, bago. Ayan. So ito talaga nagiging problema niya. So common sa kanya yan na sa tagal lang panahon lumulutong to, kakaroon ng water leak. Then lumalabas dito yung coolant. Okay? Yan, so to make the long story short, so naikabit na nga natin ito. Ito, ECT housing. So engine coolant temperature sensor housing. So dito kasi nakalagay yung ayan, yung temperature sensor o ECT. So yun. Ayan, so nakabit na natin, pinalitan natin ng vacuum hose kasi malutong na yung vacuum hose dito. So butas, naputol. Okay. Yung ibang vacuum hose dyan, hindi na natin kinalaw kasi hanggang doon yan sa ilalim. Magbabaklas pa tayo nitong throttle body kasi nandito siya sa ilalim ng intake manifold. Okay, so nagabit na nga natin. So nilagyan muna natin ito ng distilled water. Hindi muna natin ito ikukulan at make sure na hindi tayo magsasayang ng coolant or siguraduhin muna natin walang leak. Okay, kasi sayang yung coolant. Okay, so ito na nga. Ayan. Ito yung tubig. Alright. Sa alas 6, alas 12, kasi dito na ako. Maganda pa yung ano nito, cooling system nito. Kailangan mo na. Buti hindi naman tinamaan yung ano na. Tinabi ko kaagad. Hirap yung kung napabayaan. Oo. Yun lang naman kasi yung araw na yun, dun lang siya nagkaroon ng medyo tumaas ang temperature niya. Try natin siya.